ako, dito lang ako para sa kanila. Mm. Kung ano yung gusto nila, suporta lang ako. Hanggat kaya ko silang suportahan, magsusuporta ako bilang nanay nila. And pasalamat ako sa kanila at sa ama na sila yung ibinigay sa akin. Yun yung bibigay ko yun yung gusto kong sabihin sa kanila. Wow. Super proud ako na sila yung mga anak ko. Hi, this is Geraldine and welcome to Dubai Diaries Podcast. Hello everyone! Welcome back to another episode of Dubai Diaries Podcast. Real stories, real struggles, and real success. For today's episode, maririnig natin ang kwento ni Rio. Isang ina na dumaan sa napakaraming pagsubok mula sa mapang-abusong relasyon, pagkamatay ng partner, hanggang sa matinding sakripisyo bilang OFW para sa 5 anak. Kahit pa mahirap sa buhay, hindi siya sumuko para sa mga pangarap ng anak niyang makapag-aral sa kolehiyo. Pakinggan natin ang kwento ni Rio. Hi, Rio! Hello! Basta ka na, Rio? Buti. Ilang Thank years you. ka na nga dito since pagdating mo? Since 2015, Middle East, Qatar. Dito sa Dubai? Sa Dubai since 2017. So mag-8 years na in Dubai. In UAE, I mean. Rio, salamat at andito ka. Yeah. At pinaunlakan mo yung Dubai Diaries na mag-guest ka dito. Siyempre, it's thankful, my pleasure din naman na may interview mo. At saka Rio, pwede mo bang ikwento kung ilang taon ka nung una mong naging asawa at paano kayo nagkakilala nung first? Well, I was 23 then. Nag-Japan ako. Nung time na yun yung mga panahon na uso yung mga Japayuki. Japayuki era that time. So, 23 ako that time. Nakipagsapalaran ako sa Japan. And as an entertainer / GRO sa mga club. Actually, yung napuntahan ko, it's a karaoke bar. So, ang mga customers, mga Hapon. Isang buwan pa lang ako noon sa Japan. Nakilala ko na siya. And alam mo yung literal na binakuran ka na niya para at hindi ka na makapag-entertain ng ibang customers. So alam mo yung kabataan mo, na in love ka kaagad. Tapos yung natitira kong parang 5 months, kasi 6 months lang usually ang ang kontrata as Japayuki. Yung natitira kong 5 months sa Japan, kumbaga siya na lang yung naging sentro. Halos hindi na ako magtrabaho, alam mo yon. Tapos kumbaga yung tawag nila doon, private mo na siya. Private ka na rin niya. Kumbaga hindi na kayo yung Exclusive hindi na yung entertainer customer yung relasyon nyo. As in naging private na kayong magka-relasyon. So ganon, hanggang sa matapos yung kontrata ko, sumama na siya sa akin pauwi ng Pilipinas. Kasi nga, yun yung parang naging promise niya sa akin na tayo na, magsasama na tayo, pakakasalan kita, magbubuo na tayo ng family kasi mahal niya ako, mahal ko siya. Yung usual na relasyon. So ganon, yun yung naging umpisa namin. And then, nung umuwi ako, actually hindi ko pa alam, 1 month na rin akong buntis noon doon sa panganay namin. So hanggang sa umuwi na nga kami, sumama na siya sa Pilipinas, pinakilala ko na siya sa magulang ko. Ang nasa isip ko noon, magstay lang kami mga 2 weeks hanggang 1 month sa Pilipinas. And then, balik na rin kami ng Japan. Kasi yun lang yung visa. Actually, 3 weeks nga lang ang visa ng mga Hapon papunta ng Pilipinas that time. So yun lang yung inaasahan ko. Tapos babalik kami ng Japan, tapos mamumuhay kami sa Japan. Kasi usually ganun yung mga nangyayari sa mga nakilala ko ng mga Pilipina na nagkaroon ng partner na Hapon. Sa Japan sila nananatili, yung ganun. Pero kami kasi iba yung nangyari. Parang nung napatigil siya ng Pilipinas, in-enjoy niya yung lifestyle ng ganon. Meron naman siyang sapat na perang dala
Well, alam naman natin na yung rate ng pera nila mataas sa rate ng pera natin. So parang na nagustuhan niya yung ganong sistema na nagstay siya sa Pinas, tapos nagrent lang kami ng apartment, tapos yun, nanirahan kami, nag-umpisa kami, hindi niya ako pinakasalan. Well, ako parang naghihintay naman ako na alokin niya na ako ng kasal. Kasi parang sa pagkakaalala ko, inalok niya ako ng kasal. Pero nung nagsasama na kami sa Pilipinas, wala na. Hindi na niya nabanggit. Parang ang naging feeling ko naman nun, kaya hindi na rin ako nag-demand ba? Or nag-ask na bakit hindi pa tayo magpakasal, ganon. Parang nadala ako ng pride ko. Bakit ko kailangang magtanong? Di ba dapat alam niya na yon. So hindi na rin ako nag-ano. Tapos that time nga nung nag-umpisa na kami magsama sa Pilipinas, buntis na ako dun sa panganay namin. Tapos yun, doon na kami nag-umpisa ng pamumuhay sa Pilipinas. Nabanggit mo na 23 years old ka lang that time. So paano ka nag-decide na, alam mo na Japayuki yung a-applyin mo na work? Oo, alam mo na club. So paano ka, bakit mo napaisip ang ganun na trabaho? Well, kasi marami naman ako nakilala. May mga, alam mo yung sa lugar nyo, may mga kapitbahay. Uso kasi din yun. Kasi nung time nga na yun yung parang Japayuki era nga nasabi ko nga. So may mga ganun ako nakilala. Tapos bago ka naman talaga, hindi kasi yung sasabihin mong pagka pumayag ka, flight agad Hindi ganon. Meron kaming yung parang in-stay kami sa isang lugar and then doon kami inorient kung anong mangyayari. Sinabi sa amin kung ano yung gagawin mo doon. Entertainer, singer or dancer, GRO, guest relations officers, mga ganon. Ngayon, sabi naman nila na kung halimbawa meron kang makilala or merong mag-offer sa'yo ng lalabas ka, nasa sa'yo yon kung papayag ka. Parang ganon. So, doon na lalabas yung, kung halimbawa, lalabas kayo nung magiging partner mo. So, hindi ka ba natatakot na yung, syempre, di ba nga club siya? So, hindi ka natatakot na lumabas? Hindi naman. Kasi parang ang naging ano ko nun, mas yung naging tiwala ko sa sarili ko. Yung alam ko yung prinsipyo ko, kung ano yung paniniwala ko, na alam mo kung hanggang saan lang yung limitasyon mo, kung hanggang saan, kasi 22, 23 ka na, so at least alam mo na kung ano yung tama at mali, that time para sa akin. So, hindi ako natakot dun sa, yung iba kasi, iba yung perception nila. Marumi ka, magiging pokpok ka. Pero iba kasi yung naging paniniwala ko. Base nga, dun sa mga nakilala ko, yung mga kaibigan ako, yun nga nung pumasok ako, nung nag-apply ako as Japayuki, meron kaming parang grupo na may manager kami doon, i-orient kanila, as in nag-aaral kami, may training kami ng pagkanta, may training kami ng pagsasayaw, kasi sinasabi nila doon na entertainer ka, hindi ka pokpok. Well, nasa sayo yon kung magpapakapokpok ka. Ganon. So, tapos, meron din kaming parang Japanese lesson. So, natuto kaming mag-Nihongo. Yung mga ganon na sistema. So, nung time na yun, yun yung parang tumanim sa utak ko, na nasa sa akin kung sisirain ko yung sarili ko. Nasa sa akin kung makikinig ako sa mga salita ng iba na pangit ang trabaho na yan, madumi yung trabaho na yan. Yun yung sa akin, ha? Well, parang bata pa lang kasi ako, nasanay na ako ng kung ano yung akin, kung ano yung ako, kung ano yung paniniwala ko, hanggat alam ko kung nasa tamang limitasyon ako, doon ako. Wala muna akong pakikinggan na ibang sasabihin ng iba. So, sumama ka sa kanya dahil gusto mo, tsaka na-inlove ka na din. Oo. Kasi ngayon nga, siguro, isang buwan nakilala ko siya, tapos mga isang buwan lang din ulit, parang kami na. Loob ng 5 months na natitirang, kasi 6 months na kontrata, di ba? Kumbaga, privately lang akong lumalabas, siya ang kasama ko. Well, kasi nga, nabakuran na rin niya ako. So, nabakuran ka na yung dati. So, kumbaga, sa kanya na lang din ako sumasama.
So Oh. parang nung nag-ano na siya na lalabas tayo, inano ko na rin sa isip ko na pag lumabas kami, may mangyayari na, 'di ba? Mm. Ano ba, paano mo ba siya nagustuhan? Dahil ba, Magaling siya magtagalog. magaling siyang magtagalog. Parang meron na siyang background Mm. sa mga dati ng Filipina na naging girlfriend niya. So magaling siya magtagalog. So since first timer ako, hindi ako ganun ka-fluent mag-Nihongo, mag-Japanese. Tinuturuan ka niya. So, siya, yung parang ang bilis niyang nakuha yung loob ko kasi marunong na siya magtagalog. Oh, kaya yun ang isang katangian na nagustuhan mo sa kanya. Nung magkasama kayo sa Japan, ano naman klaseng buhay ang naranasan mo sa kanya? Well, yun nga. Nung sa Japan, ha? Oo, yun nga. Oh. Alam mo yung mai-inlove ka kasi nakuha niya yung loob mo. Mm. Unang-una, kaya kong i-express yung sarili ko sa kanya. Kung ano yung gusto kong sabihin, ganun din siya sa akin. Siguro yun yung number one na kaya kami nagkahulugan ng loob agad-agad. Dahil nga, nakakapag-communicate kami ng nagkakaintindihan kami. Tapos, pangalawa, siguro dahil, alam mo yun, ang bata mo pa, mapusok ka na eh. Oh. Tapos pinaramdaman ka kaagad ng special ka, pinaramdaman ka kaagad na, alam mo yun, akin ka lang, dito ka lang, wag ka nang Yung mag-ano security ng iba. na ganyan, Oo, no? parang, naparamdaman ka kaagad na gusto ka niya. Yun ang naramdaman ko eh. So parang, alam mo yun, hulog na agad yung loob mo. So nung mag-offer siya na, uuwi ka ganito, sasama ko sa'yo. As in, ang saya ko. As in, feeling ko, agad ako. Kasi sa ating mga babae dito, ako ang may kasamang hapon, uuwi. Parang ganun feeling ko nung time na yun. So So, yun. mabait na mabait siya sa'yo. Mabait na mabait siya. Tapos yung, sabihin mo yung, kunyari, sasabihin niya na ganito, pupunta ako sa Sabado, gagawin niya. Dadalhan kita ng ganito sa Sabado, gagawin, as in yung mga sinasabi niya, gagawin niya yon. Tapos meron siya mga, sabihin niya, punta tayo sa ganito kasi maganda dito, ganyan. Yun, naipasyal niya ako sa mga lugar na ganon. Tapos alam mo na, syempre yung ganon na rin, yung mga material na bagay na kailangan mo, na gusto mo, na ibibigay niya. So, anong sabi ng parents mo nung dumating ka na may kasama ka na? Actually, tuwan-tuwa sila. Tawang-tawa sila. Tuwan-tuwa sila. Oh. Tuwan-tuwa sila. Tapos, sabi nila, naalala ko sabi ng Kasi nanay within ko. 6 months lang, you know? Oo, sabi ng nanay ko. Siyempre, siguro yung nanay ko, first time din niya nakakita ng foreigner, Siguro kaya ito nagustuhan ng anak ko kasi ang gwapo. Ganon. Oo, tapos nakakatawa siya kasi marunong siya magtagalog, nakakapag-joke siya. So, ganun din parang nangyari. Agad-agad din yung nakuha yung loob ng pamilya ko noong time na yun. Kailan mo napansin na iba na yung trato mo sa kanya? Trato niya sa'yo? Yung sa trato, hindi agad-agad. Hindi ko agad-agad napansin. At yung sa trato naman, kumbaga sa latter part na yun. Yung napansin ko na, alam mo yung red flags na sinasabi natin, nung nagsasama na kami, Pasig yun eh. So, alam mo sa Pasig, pansinin siya ng mga tao. Pag maglakad siya sa labas, alam mo yung mga tambay sa Pasig, "Oy, hapon! Inom tayo." Mag-inom na sila dyan sa tabing kalsada. So, natutuwa yung mga tao din sa kanya. Ang bilis niya talaga makakuha ng loob ng tao. Yung mga, nag-ground siya maraming kaibigan doon. So, yun napansin ko. Doon ko napansin na sobrang manginginom siya. And then, mahilig siyang magsugal. Well, yung sa pagsusugal, medyo tanggap ko na yon kasi isa din yun sa mga parang kaugalian na nila eh. Kaugalian na. Hindi na masamang bisyo sa kanila yung pagsusugal. Kung magkakaugalian na nila yon, kasama na yun sa nila, tawag dito, paglilibang. Lifestyle nila. Oo. Kasama yun sa paglilibang nila, yung pampalipas nila ng oras. Katulad ng pagpunta nila sa mga club. Kumbaga, yan eh, paraan nila ng pagpapahinga, yung pagpupunta nila sa club. Marirelax sila, na stress relief sila. So, ganon. So, yung pagsusugal, parang ganon din sa kanila yun. Pero napansin ko, grabe.
punta kami ng casino, magpatalo siya ng mga 100,000. Ang laki ah. Ganon. As in, walang uwian yon, manalo, matalo. Minsan uuwi kami, pan-taxi na lang ang pera namin. Mga ganon. Tapos hindi ko pa yun naaanuhan nung time na yun eh. Kasi enjoy pa ako eh. Oo. Alam mo, kasama mo yung taong mahal mo. Mm. So, parang yung pag-iinom, pagsusugal, tolerable pa para sa akin. Mm. So, yun. Dun yung mga napansin ko nung una, ha? Yun. Financially, hindi ka naghihirap. Hindi. Kasi, yun nga, generous naman siya. Oh. Hindi siya madamot. Well, tatanungin ka niya, anong gusto mo? Anong kailangan mo? May gusto ka? Ganyan-ganyan. Usually, ganun eh. Minsan nga, hindi ka na niya tatanungin, maramdaman niya na kailangan mo to, bibigay na niya. Ganun siya. So yung ilan ang naging anak nyo sa kanya? 3. 3. Babae, lalaki. Ilang years lang yung gap nila? Sunod-sunod lang eh. Yung first at yung second, one year lang ang gap. Tapos after 2 years, nasundan ng pangatlo. So 3 lahat. So sa ilang years kayong nagkasama nun? Almost 5. Matagal-tagal din, no? Nakita ng mga anak mo yung tatay niya, no? Well, yung panganay ko, meron pa siya, kasi hanggang more than 3 years old lang eh. Yung panganay ko, napansin ko sa kanya habang lumalaki siya, meron pa siyang yung memories. At saka yung sa parang tatay yung niya. image ng tatay niya. Kopya niya. Tatandaan niya pa. Oh. Pero yung pangalawa, wala na. Lalo yung pangatlo. Kasi yung pangatlo, parang 1 month lang siya nung talagang nagkahiwalay na kami. So umabot sa punto na naghiwalay kayo? Oo. Bakit? Nagkahiwalay kami na. Sobra na rin naman kasi yung mga... Alam mo yun, yung Dahil? sabi ko nga sa una, yun, napansin mo lang, pagsusugal, pag-iinom, kaya mo pang tolerahin, okay pa. Pero yung kasi nung time na yon, yun nga, nung una kami nasa Pilipinas, medyo okay pa, may dala pa siyang pera, may ipon pa siya. Oo. So kahit wala siyang trabaho, ganun lang, banjing siya, sugal, nagtotong-it pa siya dun sa mga kapitbahay, ganun. Tapos mag-casino, ganyan, magsabong, ganyan, tapos makipag-inuman, doon yung kaya mo pang tolerahin. Nung medyo nag-start na Mabigat siya na. mag-business sa Pilipinas. May nakilala siyang kapwa niya Hapon, so nag-business sila. So medyo naging okay na siya financially. Mas kung okay siya nung bagong dating kami, mas naging okay pa siya nung may business na sila. Well, yung business naman, hindi talaga sa kanya yung business. Kasi unang-una nga, hindi siya kasal sa akin. Hindi siya pwedeng mag-open ng business sa Pilipinas kasi nga, kumbaga yung pagiging tourist niya, hanggang tourist lang siya. Hindi siya naging resident ng Pilipinas dahil hindi siya nagpakasal sa akin. So, yun. So, nung nagkaroon siya ng business, nakakilala siya ng kapwa niya Hapon. Sa Pilipinas niya yung nakilala, hindi niya yung kilala sa Japan. Ha? Nakilala niya sa Pilipinas, tapos nagkaroon sila ng business. So, doon mas naging okay yung financially siya. Doon naman nag-start yung ngayon yung nakikita ko na siya na nambababae na siya. Well, syempre tayong babae, pag ang partner mo, nakikita mong babae, mga away ka. Kasi syempre. magsiselos ka eh. Unang-unang magsiselos ka. So parang ang tendency mo, mga away ka. Ayaw niya yun. Doon niya ako inumpisang sasaktan. Doon niya ako umpisa. Well, nung time na yun na nasasaktan na niya ako, wala na kami sa Pasig. Nasa Manila na kami. So, yung Pasig na lugar, nandun pa yung mga parents ko nung time na yun. So, malapit ako sa mga magulang ko. Nung nasasaktan na niya ako, nandito na kami sa Manila. Nagre-rent kami ng condo. Tapos yun, naalala ko one time, kasi sa harap ko, kakausapin niya yung girl, na mag-uusap sila ng parang may relasyon sila. Napakasakit. Diba? Nasasabihan niya ng I love you yung babae na naandyan ako sa tabi niya. Siyempre magagalit ako. Kahit nandun po siya sa telepono, inaaway ko siya. So, yun yung naalala ko, na galit siya kasi naririnig daw ng babae na may babae pang maingay dun sa, sino yun? Mga ganun-ganon.
Pilipino din. Oo, kasi Oo. nasa Pinas nga kami ng time na yun eh. Naalala ko nung galit na galit siya noon na pagkatapos ng conversation na sa telepono nung babae, sinaktan niya ako. Ang oras noon, ganitong mga 12, alauna ng madaling araw. Nagbubugbugan kami. As in bugbog na. Oo. Sakitan talaga Tapos, yan. binitbit ko yung dalawang anak ko. Dalawa pa lang ang anak ko that time. Parang 1.5, ganon. Tapos yung isa, mga 9 months, ganon ang edad. Ang pera ko noon, 200 pesos. Bumaba ako ng building. Binati pa ako nung security guard. Pero pagtingin niya sa mukha ko, nagulat siya. Yung tipong, good morning, ma'am. Ma'am? Duguan yung mukha ko. Tawag ako ng taxi. Pagsakay ko ng taxi, ganun Bitbit mo ulit. yung mga anak mo. Bitbit ko yung dalawa kong anak. Oo. Pagsakay ko pa lang ng taxi, sabi, saan po tayo, ma'am? Pagtingin niya sa mukha ko, ganun. Sabi ko, kuya, pakiusap. Sabi ko, dalhin mo ako sa Kainta. Parte ng Pasig, dalhin mo ako sa sa may Kainta. Kaso yung pera ko 200, hindi ko alam kung ibaba mo yung metro, kakasya yung 200 pesos ko. Ay, ganun po ba, ma'am? Sabi, sige na. Nila niya ako. So, naihatid niya ako nun sa bahay ng nanay ko. Pagdating ko sa bahay ng nanay ko, tulog naman na sila. Patay na yung ilaw, ganyan. Naitago ko pa yung mukha ko. Pero natulog ako. Pagkagising ng nanay ko ng madaling araw, syempre wala na akong malay, natulog ako. Doon niya nakita na basag-basag yung mukha ko. Tapos galit na galit siya. Pero ilang oras lang, maya-maya sinusundo na ako ng asawa ko. Galit na galit yung nanay ko kasi sumama ako pabalik sa kanya. Diba? Tapos maraming beses yun na ganun. Hanggang sa naging 3 yung anak mo. Basta naalala ko noon, medyo natigil siya ng pananakit sa akin nung nabuntis na ulit ako sa pangatlo na. Yung pinakahuli nga na binugbog niya ako, dahil umuwi siya ng madaling araw, na natalo siya sa casino, mag-ready daw ako ng pagkain niya. So tumayo ako ng higaan, nagising yung mga anak ko, yung dalawa. Usually yung bata, 'di ba, na sa kanila yung pag nagising sila, iiyak. So parang mainit ang ulo niya dahil talo siya. Sinampal niya ng tsinelas yung anak ko sa mukha. Pagtingin ko, alam mo yung design ng tsinelas, nakamarka din sa mukha. Ilang taon ng... Yung yung balibunso, yung pangalawa. Tapos, nagising pa yung panganay, hindi na siya umiihi sa higaan, pero dahil sa takot niya, naihi siya sa higaan. So, lalo siya nagalit. So, nung kinuha ko yung mga anak ko, gusto niya kasi papaluin niya rin yung panganay, kasi nga umihi daw. Di kinuha ko. Tapos, sabi niya, ayaw mong saktan ko disiplinahin ko yung mga bata, sige, ikaw na lang. Sinapak niya ako dito, sabog yung ilong ko. Sabog yung nguso ko. Tapos, ikinulong niya kami nun sa... May laundry area. Kinulong niya kami doon. So, kinulong niya. Pero yung laundry area kasi may bintana yon na alam ko na hindi nakalak. So, hinintay ko na makatulog siya. Madaling araw yun eh. Hinintay ko na makatulog siya. Tapos, itinawid ko yung mga anak ko sa bintana. Tapos, kumbaga tumakas kami noon. Yung time na yon hindi na ako umuwi sa nanay ko. Kasi sabi ko, tuwing mag-aaway kami, magsasakitan kami, uuwi ako sa nanay ko. Umunta ako sa kaibigan ko. Yun sa partner niya na Hapon, na may asawa na rin na Filipina that time. Doon ako pumunta sa kanya. Ang nangyari naman nung pinagbati din niya kami. So naging okay. Alam mo yung ganun, nag-aaway, magbabate. Tapos, so naging okay ulit. Tapos doon ko tandaan na nabuntis ulit na ako doon sa pangatlo ko. Hanggang sa ang alam ko kasi gusto niya ng lalaki na anak. Sabi ko, siguro magiging okay kami pag maging lalaki tong pangatlo.
Hanggang sa lumabas yung ultrasound ko, lalaki yung anak ko. Hanggang sa nanganak ako, okay na okay yung buhay namin kasi maalwan sa pera, maluwag sa pera. Alam mo yun? Doon maranasan yung bibilhan ka nga ng gamit na hindi mo kailangan. Mamimili kayo ng hindi mo titingnan kung magkano yan. Magbabayad na lang halagang libo-libo. Hindi ka yung mga ganon. So saan umabot yung point na hiniwalayan mo na talaga siya? Yun na nga, nung nanganak na ako dun sa bunso namin, sa pangatlo, akala ko magiging okay. Kasi nung mga times na yun, hinayaan ko na rin siya sa ano niya, yung sa sistema ng buhay niya na alak, sugal, babae. Hinayaan ko na siya sa sistema ganun. Kasi parang naging katwiran ko na lang, okay naman tayo. Nasa bahay ako, nasa bahay yung mga bata, hindi mo naman kami pinababayaan, maganda yung sitwasyon namin. Magkakaroon na tayo ng anak na lalaki. So parang naging okay na. So hinayaan ko na siya sa ganung sistema ng buhay niya. Pero hindi pala, kasi nung nakapanganak na ako, parang meron na siyang isang babae na, as in parang siguro gustong-gusto na niya. Gusto na rin siya nung babae. Tapos tinanggap na nung babae na kahit nalalaman ng babae na meron siyang pamilya, na ako, tsaka ngayon 3 bata, parang pinursu pa rin siya nung babae. So parang talagang, yun na yung last nyo? oo, yun yung parang pinilit. Gusto na niya na hiwalayan na niya ako. Oh. Nung si Hapon nga. Hanggang sa ginagawaan na niya ako ng storya. Na kesyo may lalaki daw ako, kaya kailangan na nating maghiwalay, mga ganun-ganon. Doon na yung time na sobra na ako na-depress. Ang dami, sinubukan ko na magpakamatay ng mga panahon na yon. Minsan nga natatawa ko, ngayon natatawa ko pag naiisip ko yung mga naalala ko magpakamatay ako. Pagbukas ko ng bintana, nasa 35th floor yung Condo. unit namin. Pagbukas ko, sabi ko, ang taas. Takot ako sa heights. Hindi ako pwede tumalon. Tapos, punta ako sa CR. Inom ka na. May Lysol. Nilagay ko sa baso. Tapos, yung anak ko pala, nasa gilid ko. Siyempre, alam mo, nanay ka pa rin di ba? So, inintindi mo pa rin sila kahit gusto mo na magpakamatay. Nahawakan ng anak ko yung baso, akala juice. Natakot ako. Siya yung uminom nung Lysol na nasa baso. Sabi ko, tanga-tanga ko naman, bakit ilalagay ko pa sa baso? Hindi ko na lang laklakin. Tapos yung pinakahuli nun, yung pang-ahit niya, binaklas ko na. Maglalaslas na sana ako. Kumatok yung panganay ko. Mama! Si Balot, tumatae! Tapos alam mo yun, doon ako na-realize na sabi ko, hindi pa ako dapat magpakamatay. Hindi ako dapat mawala. Kasi may mga anak ako. Nandun ka na, maglalaslas ka na, Mama, si Balot, tumatae. Diba? Parang doon ako natauhan na may mga anak pa ako. Hindi ako pwedeng sumuko. 'Di ba? Kung ano man yung mga pangyayari. So, ang naging desisyon ko noon, ipaglalaban ko siya. Sana. Kasi unang-una din, nung time na yon wala akong trabaho. Tapos simula nung nagsama kami, nasanay na ako sa buhay na maaluan, maginhawa. Hindi naman mayaman, hindi naman sobra-sobra. Pero nandun ka na sa punto na okay ka na. Financially, hindi ka na. Tapos, parang tinanggap ko na rin na ganyan na siya. At least sa akin siya umuuwi. Pero yung pala, kasi nga naging wala akong laban. Nung gusto na niya akong iwan kasi hindi ako kasal. Doon ako parang natalo. Kasi hindi ako kasal. Tapos hanggang sa, yung sobra na yung pananakit niya sa akin. Kasi talagang hindi ako aalis. Kahit pinapalayas na niya ako, kahit nga dinala na niya yung babae dun sa unit namin, kasama pa yung nanay at tatay nung babae. Andun ako, andun yung 3 anak ko. Ang nasabi ko lang sa kanila, ang sabi kasi, ang salita nila sa akin, yung babae, natatandaan ko, hindi siya umiimik. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Pero yung mga magulang, ang sabi kasi niya sa amin. Magulang na babae? Oo. Sinama niya? Oo. Ang sabi niya kasi sa amin, ang sabi daw nung lalaki, ni Hapon, ang sabi niya kasi sa amin,
wala na daw kayo, hiwalay na daw kayo. Oh. So, para patunayan na isinama niya kami dito, sumama kami. Sinama niya ng Oo. pamilya ng babae doon? Nandito ka pa pala. Sabi pa sa akin ng Oh, magulang, shucks. nandito ka pa pala. Sabi ganun. Sabi ko, ang naging salita ko lang sa kanila nung time na yon. Sana at least alam nyo kung ano yung ginagawa nyo. Mm. Yung anak nyo ang babae. Paano kung one time, sa mga susunod na panahon, sa anak nyo gagawin to? Oh. Ako ngayon mag-isa ako, kasama ko mga anak ko. Wala akong magulang, wala akong kamag-anak na nasa partido ko, nakatabi ko. Sabi ko, paano kung sa susunod na panahon, sa anak nyo to gawin? Mm. Sila nakakibo. Tapos, yung lalaki nun, ano pa siya pa yung matapang. Hila-hila niya yung buhok ko, hinihila niya ako papalabas ng bahay. Kaharap yung sila. Itinawag niya pa ako ng security. Oh. Kesyo nga daw, paalisin na daw ako. Mm. Kinausap ko yung security. Sabi ko, pakicheck, kung gusto niyo ako paalisin, pakicheck muna kung kanino nakapangalan tong unit na to. Oh. Kasi sabi ko, itong hapon na to, wala tong visa dito. Mm. Tourist to. Wala yung kahit na anong nakapangalan sa kanya dito sa Pilipinas. Mm. So, pakicheck sa kung kanino nakapangalan tong unit na to. Oh. Sabi kong gano'n. So, doon nila hindi ako napaalis. Oh. Hanggang sa umalis na rin yung pamilya ng babae. Doon ng time na yon galit na galit sa akin. Si Hapo. Mm. Hanggang sa saktan na niya ako sa loob ng 1 linggo ha. Ah. Sakit nun. Oo. As in yung tuwing lalabas ako nung time na yon, meron na akong kasamang helper sa bahay. Mm. Sabi niya, tuwing lalabas daw ako ng kwarto namin, laging may dagdag akong pasa. Mm. As in ito, Kasi umuwi pa siya dun. oo. Itong legs ko, kulay talong na siya. Oh. Buo yan. Tapos, araw-araw yan, may dagdag na pasa. Minsan putok yung nguso, dumudugo yung ilong, ganun, basta iba-iba. Tapos yung pinakahuli nga, nung pinalo na niya ako ng bote sa ulo. As in, dito yon dumugo Ay, yan. sakit nun. Dumugo yan. Tapos natakot siya. Kasi alam mo, nangyari sa akin, natakot din ako. Kasi nakakita na ako ng dugo. Oh. Alam mo ginawa ko, nagpatay-patayan ako. Nag-play dead ba? Nag-play dead ako. Tapos naramdaman ko sa kanya, habang nakapagkita ko, natakot na rin siya. Oh. Tinawag niya yung helper na yung katulong namin. Sabi niya, Rose, si ate mo, Eka. Halika. Tapos nagtulong na sila sa akin na napunasan ako. Yung helper ko nung pinupunasan niya ako. Umiiyak na siya. Ate, ano nangyari sa'yo, ate? Mm. Tapos pasimple ako nung mapansin kong wala yung lalaki. Sabi ko, Rose, huwag ka maingay. Buhay pa ako. Tapos parang nakalma siya. Kasi natakot din ako na baka mag-hysterical din siya. Tatlo yung anak ko na tinitingnan niya, maliliit pa. Tapos hanggang sa inabot kami ng umaga. Nakatulog na nga ako noon eh. Inabot kami ng umaga. Tapos, nung umaga na, yung mga bandang 9:00 ng umaga, aalis si Hapon kasi may trabaho siyang pupuntahan. Nung umalis siya, sabi ko, kay Rose, tumawag ka na ng security. Pakisabi sa security, itawag ako ng police. So, doon ko siya pinakulong. Ah, pinakulong mo. So, pinakulong ko siya. Doon na kami natapos. Doon na ako sabi ko, yung alam mo yun, kaya nga hindi ko nagawang magpakamatay kasi ayokong iwanan yung mga anak ko. Paano kung tuluyan na ako nito? Hindi ko na siya kayang panindigan na kahit anong mangyari. Makikisama ako kasi mahal ko. Kasi ito yung tatay ng mga anak ko. Kasi ayokong lumaki yung mga anak ko ng walang tatay, nasira kami. Alam mo yung paniniwala ko sana ng mga panahon na yun na hanggat maaari, buo kami. Tapos tiisin ko kung ano siya kasi kailangan kong tanggapin kasi minahal ko siya yung pinili ko. Sana, yung tanggapin ko sana eh. Panindigan ba? Kung ano yung naging desisyon mo sa buhay mo, kay tama o mali. Kasi yun yung pinili mo eh. Yun yung naging desisyon mo. Pero nung time na yun, sabi ko. So yun, pinakulong ko siya nun. Simula nun, wala na kami Yun na yung last nyo. Oo.
nung iniuwi ko din yung mga anak ko sa Pasig, sa bahay ng nanay ko, pati yung bahay ng nanay ko, iniwan namin, lumipat kami sa ibang lugar. Para din kung halimbawa, hindi na rin kami masundan. Oh. Doon na talaga yung nagdesisyon ako na, ito na yun. So yung bunso mo, that time is 1 month old. 1 month old pa Oo. lang. So bagong Tapos, kapanganak mo pa lang. Oo, isang buwan pa nga lang ako nakakapanganak. So ano yung mga sakripisyong tiniis mo para sa mga anak mo? Alam mo yung sabi ko nga na, hindi ako pwede nang wala siya. Kasi simula na nagsama kami, naging good provider naman siya. In fairness, sa kanya. So sabi ko, paano ko bubuhayin yung mga anak ko? Sanay sa luho yung mga anak ko. Sanay sila ng, alam mo yung laging bagong damit, masarap ang kinakain. Alam mo yun, mga ganon. So sabi ko, paano ko sila bubuhayin nang ako lang mag-isa? So yun, doon ako nag-umpisa ng sakripisyo. Meron akong, naalala ko noon, ang pera ko sa bangko. Yung pera ko naman sa bangko, well, galing din naman sa kanya. 120,000. So sabi ko, kailangan ko tong Palaguin. tipirin. Oh. Yun na nga, isa pa yun, hindi ako into business. Oh. Hindi ako mahilig magnegosyo, hindi ako marunong magtinda, hindi ako marunong mag-alok. Takot ako maningil kung halimbawang may utang ka. Ganun ako eh. So, ang inisip ko lang doon sa perang meron ako, kailangan budgeting ko to, pambili ng gatas, pambili ng pagkain, kung ano yung damit na meron kayo dyan, yan lang muna. Yung mga ganun. Well, sabi ko, sanay naman ako sa hirap, mahirap lang naman kami. So sabi, doon ako nag-umpisang magsakripisyo, noong mga time na yun. Ako nag-alaga sa mga anak ko. Yung nanay ko yung nagtatrabaho that time, tinutulungan na kami ng tatay ko, ng nanay ko. Ako nag-alaga sa mga anak ko. Tapos ganun nga. Hanggang sa nung mga nakaisang taon na din si bunso ko, doon na rin ako nag-umpisang magtrabaho, factory worker. Doon. So nung nag-umpisa ka na sa another chapter ng buhay mo, yun na yung time na nagtrabaho ka para sa mga anak mo, para maitaguyod mo yung kahit panggatas man lang, pang araw-araw na mga daily needs. Yung 120,000 na sinasabi ko, mauubos yun. Naubos na rin yun. So na yung time na nag-iisip ka na, ay magtatrabaho na ako. Kasi nga, di ba, para sa mga bata, kahit daily needs lang nila, at least somehow, nabibili mo. Kasi naisip ko na rin noon, hindi lahat pwede mong iasa sa nanay at sa tatay ko. Hindi sa lahat ng oras. At yung time na din yun is, wala na talaga kayo totally ng hapon na yun. Wala na, kasi nga, yun nga, pinutol ko na, hindi ko na rin naman nahinayaan na, ang naging isip ko, kaya nga lumipat kami, para hindi na rin niya kami masundan. So pagkatapos nun, first, doon naman tayo sa, paano mo nakilala yung second partner mo Yun naman? naman second partner ko, naman yun, Pinoy siya. So parang nakilala ko lang siya through common friend. Alam mo yung magkaibigan kayo, so doon ko lang siya nakilala. So parang rin naman yung total kabaligtaran nung kung ano yung buhay na meron ako doon sa una kong partner. Kasi mahirap lang sila. Mahirap lang, galing siya sa mahirap na pamilya. So na-inlove ka kaagad? Oo. Well, syempre, naging magkaibigan muna kayo, diba? Tapos hanggang sa nag-decide ako na makisama nga sa kanya. Kasi, ang gustuhan ko rin naman, siya, bilang lalaki, tinanggap niya ako at yung 3 anak ko. Tinanggap niya yung whole na ano ka? Kung ano ako, kung ano yung pinagdaanan ko. Kasi binata siya. So, wala pa siyang pamilya. May mga anak na ako. Hindi lang 1, 2, 3 yung anak ko. So, yun yung parang doon kami nag-umpisa. Well, ako rin naman bilang, tinanggap ko kung ano lang siya. Mahirap lang sila. Ang sa akin lang, nagustuhan ko kung ano yung mga magulang niya sa akin. Tinanggap, kung paano niya ako tinanggap, ganun din ako tinanggap ng pamilya niya. At yung mga anak ko. So, nung nagsama kami... kumusta yung buhay niyo nung magkasama na kayo? Yun nga, okay kami. Diba? Doon lang talaga yung sabihin mo, talagang as in, mahirap. Yung lang siya. Financially? As in, mahirap lang. Kasi lang sila, yung pamilya nila, magsasaka sa bukid. Tapos siya, so ganun din siya, nagsasaka, bukid, minsan nagta-tricycle driver, nagko-construction worker, alam mo yung ganung trabaho sa Pilipinas. So, mahirap. So, ako para
Siyempre, may anak na kami. Kumbaga, Nagkaanak kayo din? Oo. Hindi, una kami, nung magsama kami, kumbaga may mga anak na agad kami kasi may anak na akong Sinama mo bitbit yung 3 mong anak? Oo, yun nga. Kasi nga, tanggap niya yung mga anak ko. Kaya nagustuhan ko siya. So, 3 na agad yung anak namin. So, 3 na agad yung ilang kami bubuhayin niya? 4. So, ako bilang responsable naman ako. Alam ko naman na marunong naman ako maghanap buhay. Tumanggap ako ng kahit na anong trabaho. Maglabada, planchadora, tagalinis, kung sinong gusto magpalinis ng bahay dyan, yung mga kasalan. Na-experience mo? Oo, may mga birthday dyan. Sino magpapahugas ng pinggan. Ganon. Yung biyenan kong babae, lumulusong sa bukid, magtatanim. Kahit hindi ako marunong magtanim, sabi ko marunong ako magtanim para kuhanin niyo ako para magtatanim ako. Para sa magkano yon? 85 pesos sa isang araw. Tatanim ka. Hanggang sa yung, alam mo yung mamamagpag, yung tumatapon na, tawag nun, damo, yung dahon ng palay. Iipunin mo yon para makuha mo yung mga palay na maliliit doon. Iipunin mo yon. Ganon, ang trabaho ko noon. Sabi nga nung nanay ko, nung makita niya ako, hindi, kasi syempre dumadalaw yung mga magulang ko sa akin, Sabi ng nanay ko, hindi daw niya kahit sa panaginip na makikita, nalulusong ako sa bukid, sa putik. Kasi syempre bukid-putik. Makita ko na nanay ko, dala-dala ko yung mga sako ko, tumatakbo ako sa putik. Kasi nga gusto kong sumalo ng palay na tumatapon sa treser. Yung treser, yun yung parang, ang tawag doon, yung makina. tapunan ng yung makina? Yung makina na umaano ng palay, di ba? Yung tumatapon ng palay doon, sinasalo ko yun. Para yung mga butil ng palay, makuha ko. Iipunin ko yun. Hanggang sa makaipon ako ng kalahating sako, ibibenta ko na yun. Yun nga. Yan, makita ko ng nanay ko, sabi niya, mainam pa eka nung ang buhay mo kay hapon. Kasi buhay prinsesa ka. Sagot ko naman sa kanya, Nay, mas gugustuhin mo ba yung buhay ko kay hapon na halos patayin ako? Muntik na nga ako mamatay, di ba? Sabi ko, at least dito kahit ganito lang ang buhay namin, tahimik kami, masaya kami. Sabi niya pa, kumuha daw ako ng mahirap pa sa daga. Sabi ko naman, at least masaya kami. Hindi naman kami pinababayaan. Hindi naman sinasaktan ng mga anak ko. Diba? So, paano mo pinagsabay yung pagiging ina, pagiging asawa at manggagawa? Trying hard talaga. Working hard. Tsaka talagang yung mo na kailangan mong kumita. Kasi sa pang-araw-araw nyo, sa pangkain nyo, nag-aaral ang mga bata, itataguyod mo yan kahit wala kayong makain, kailangan papasok sa school. Diba? Hindi pwedeng, sabi ko nga nun sa sarili ko, hindi tayo habang buhay mahirap. Oo, mahirap lang tayo, pero hindi naman tayo habang buhay maghihirap. So, may anak na kayo nung time na yun? Oo, may anak na kami nun. Isa. Masaya naman, saya-saya kaya ng buhay namin nun, sa totoo lang. Yung parehas kaming nagtatrabaho ni partner, mga bata namin, nagpapasok sa school, yung maliit naming anak, yun nga yung anak na namin, isa pa lang yung anak namin noon, may iwan sa mga biyanan ko or sa mga hipag ko kung sino pwedeng mag-alaga. Kasi maliit yun pa yung siya noon eh. Yun yung parang setup. Ibig kong sabihin, masaya yung buhay. Yung routine yun na ganun, kahit mahirap, masaya. Naalala ko noon, uuwi kami, manghihingi lang si partner ng kape, o masaya na siya, dulutan mo siya ng kape, or kahit minsan yung mga Simple anak ko lang, na hindi naman niya anak ha, yun nga panganay tsaka yung pangalawa ko, sila na mismo magtitimpla ng kape para doon sa tatay-tatayan nila, napamahal na rin sa kanila. Nakita ko rin naman sa kanya na napamahal na siya sa mga anak ko. Pag yung anak ko, nung isang beses, yung anak kong panganay, nagkasakit. Yung pang si partner ang unang nag-aano sa kanya, nag-aaruga. Kasi gano'n na niya kamahal yung mga bata. Diba? Yung nakita ko yung pagtanggap niya dun yun nga sabi ko, sa pagtanggap niya sa akin. Tapos talagang, yun lang, yung sobrang hirap ng buhay. Natiis naman. Na kayanan, alam mo yun. Yun ba yung reason at yun ba yung nagtulak sa'yo na iwan ang mga anak mo at magtrabaho abroad uli? Oo. Talaga. Nung una,
may mga nag-o-offer ng ganon, mag-a-abroad. Oh. Ang katwiran ko, sabi ko, magkano sasahurin? Kukumputin ko, magkano yun sa palitan? Magtatanong pa ako. Sabi ko, kikitain ko din yan dito. Kasama ko pa mga anak ko. Oh. Kahit ganito lang ako, kaya ko yung kitain dito. Oh. Sabi ko ganon. Tapos, yun na nga, nung isang beses yun, grade 5 na yung anak ko yung panganay ko. Nagtanong siya, Mama, nung nag-aaral ka, anong course mo sa college? Well, ako naman, ang ano ko magkwento na, industrial engineering ako na, ay, Mama, pag ako nag-college, gusto ko din engineering Tapos nag-isip ako, sabi ko, ala, ang nasa isip ng anak ko, mag-aaral siya sa college. Samantalang ako, ngayon, Daily needs lang elementary pa lang sila, hirap na silang mag-aral. Madalas papasok sila ng walang baon. Well, napaka-pasalamat naman ako nung mga panahon na yon kahit ang babata pa ng mga anak ko. Lalo yung panganay at pangalawa. Naging parang sobrang understanding nila. Naintindihan na agad nila yung sitwasyon sa ganong murang edad nila. So, parang ako lang din, natauhan ako na yung anak ko may pangarap na ganon. Dapat ako yung magulang na may pangarap para sa mangarap kanila. ka para sa anak mo. Kaya sabi ko, may pangarap na ganun yung anak ko, so kailangan kong i-push siya pataas para maabot niya yung pangarap na gusto niya. So, yun yung time na nag-decide ka na mag-abroad. Doon ako nag-decide na mag-abroad. Kapapanganak ko lang doon sa pangalawa naming anak. Siguro mga 2 months pa lang siya noon. Nagkataon din naman na nagkaroon doon sa munisipyo namin ng parang yung pwede ka mag-apply. Oo, meron ganun Yung mga agency from Manila. Legit na mga agency. Oo, tapos pupunta sila sa mga munisipyo, tapos magre-recruit sila. Nagkakaroon sila ng parang mga seminars. Tapos magre-recruit sila. So, trinay mo? Oo. Si partner pa noon na nagsabi sa akin na, uy, nakita ko to may leaflet, yung mga brochures na gano'n, na galing daw sa munisipyo kasi gumagawa sila nun sa gym, dun sa munisipyo. So, nakita daw niya may namimigay ng leaflet, so kumuha siya. Tapos naalala nga niya na gusto ko nga mag-abroad. Pinuntahan ko yon, tapos nakinig ako, tapos sabi ko, pwede. Sabi ko, para sa mga anak ko. Kasi yun na nga, sabi ko, elementary pa lang sila, hirap na akong magpaaral. Baon lang, magkano lang binibigay kong baon, 5 Tapos piso. maglilima na sila. Ay, 5 na nga. 5 na sila nung time na yon. So sabi ko, paano ko makakapagpaaral sa kolehiyo kung itong ang elementary? Nahihirapan ako. Paano pa pag mag-high school sila? Diba? So sabi ko, yun nga, nag-usap kami ni partner na ganon. May iwan sa kanya yung mga bata, alagaan naman niya yung mga bata. Tapos, mag-a-abroad ako. Tapos yun, napunta ako sa Qatar. Sa Qatar ako noon una. So, ano yung pakiramdam mo? Iniwan mo yung 5 months old 5 pa lang. months old siya nung nakaalis ako. Nung umalis ako noon, may gatas pa may gatas pa ako. Kasi nagbe-breastfeed ako. Doon ko naranasan yung nag-accommodation pa kami noon ng 2 weeks sa Manila Naninigas yung suso ko kasi syempre may gatas ka pa. Hanggang sa natuyo na lang siya, sakit. Tapos nung nakalis na nga ako papuntang Qatar, sabi ko, alam mo yung first timer mo sa ganong klase ng trabaho. Syempre, ang ano ko noon, ang kaisipan ko din noon nung time na yon, sanay na ako, kaya ko yun. Naglabandera ako, planchadora ako, tinanggap ko kahit anong trabaho sa Pilipinas na mabibigat. So, kaya ko to. Pagdating ko doon, ang laki ng bahay. Akala ko mayaman. Yung pala, pagpasok ko doon sa loob, mag-isa pala akong katulong. Tapos, sabi pa nung amo kong lalaki habang nasa biyahe kami, meron akong isang anak na babae. Ayaw daw niya ng mga, alam mo yun, yung mga salitang hindi nararapat sa anak niyang babae. Uy, isa lang ang anak. Sabi ko, ang laki ng bahay, mayaman. Yung pala, 5 ang anak, isa lang ang babae. Puro lalaki yung iba. Buntis pa.
Tapos ikaw isa lang lang akong katulong, ang laki ng bahay. Gigising ako ng alas 5, tatrabahuhin ko yung lahat. Hanggang sa paglilinis ng bakuran sa labas. Matatapos ako ng trabaho, 1:00 na. Alam mo yung paghiga mo, hindi ko na nag-iiyak na lang ako sa hirap. Pero halos hindi ko na maramdaman yung homesick. Alam ko na namimiss ko yung mga anak ko. Na malungkot ako kasi doon ako napawalay ng first time sa kanila. Paano mo yun nalagpasan, yung lungkot at Ginawa ko pa nga siyang yung sobrang hirap ko doon sa trabaho, pinagpasalamat ko pa yon. Kasi since pagod ka, sa maghapon mong pagtatrabaho, paghiga mo, wala ka ng lakas para malungkot, para ma-homesick, para maisip mo yung mga anak mo. Alam mong nalulungkot ka, alam mong nahihirapan ka, alam mong naho-homesick ka. Iiyak lang ako ng konti, siguro mga 1 minuto kasi naalala ko, bawal pa cellphone. So wala akong cellphone para kausapin ng mga anak ko. Meron lang, binibigyan lang nila ako ng time, 1 or 2 beses isang buwan para tawagan ko yung mga sa anak isang ko. buwan? Oo, sa telepono nila. So kahit kausap ko yung mga anak ko, kaharap ko sila kasi telepono nila yung gamit ko. Bawal sa kanila talaga yung telepono. Medyo stricto yung napuntahan kong pamilya. Kaya gano'n. So yun nga, parang pinagpasalamat ko pa yung hirap ng trabahong napuntahan ko kasi kumbaga nawala na sa sistema mo yung ma-homesick ka. Para bang wala ka ng karapatang malungkot. kasi sa busy? Sa sobrang hirap Busy. na ng trabaho mo. Sobrang hirap. Minsan yung pagto-toilet ko, isinasabay ko yung pagkain ko ng sandwich. Grabe, no? Kasi kulang na kulang yung oras mo para matapos mo yung trabaho mo. Kasi Araw-araw. kailangan mong tapusin. Kasi unang-unang mag-isa ka. Wala kang choice. Pero nagsasahod naman. Well, nagsasahod naman, oo. Ang nangyari lang doon, yun. Natapos ko Paano mo naman. pinapadala yun? May off ka? Wala, sila na rin na nagpapadala. Sila na din. Oo. So, sasahod ka, katapusan ng buwan, tatanungin ka nila, magkano ipapadala mo sa pamilya mo? Hindi ako nakakalabas noon, walang off, hindi ako nakakalabas. Kung makalabas man ako, sila lang din ang kasama ko, yung sila. Magkano ipapadala mo? Sila na rin magpapadala. Minsan iuutos nila sa driver, or minsan sila mismo, yung amo kong babae or yung amo kong lalaki, sila mismo magpapadala. Tapos ibibigay na lang nila sa akin yung resibo na. Tapos doon nila ako ipahiram yung telepono nila, tatawagan ko yung mga anak ko. Ilang years ka dun? Tinapos sa ko lang pamilyang ang yun? kontrata ko ng 2 years. 2 years. Umabot naman ako ng 2 years and 3 months. Kasi kailangan ko magpatuloy magtrabaho 'di ba? Nag-apply na ako dito sa Dubai. Napunta nga ako sa UAE. Yun nga, naging nanny naman ako dito ng Emirati family. Doon medyo okay na. Sa Abu Dhabi? Sa Abu Dhabi. Oo. Nanny lang ang trabaho ko, bata. Medyo okay na yung pamilya. So, yung pagdating sa trabaho dito sa Abu Dhabi nga na yun, medyo okay na. Yun. Dumating sa punto na may masama kang balita na na-receive? Doon yung nasa kanila ako ng 3 months pa lang sa Abu Dhabi. Doon nga ako nakatanggap ng balita na nawala na tong si partner ko. Si Paano pangalawa siya ko. nawala? Paano siya nawala? Tawag nito? Na-aksidente siya sa motor. Ako yung bumili nun para sa kanya. Kasi nga, yung mahirap yung buhay namin. Para sabi ko, mag-tricycle ka na lang. At least yung tricycle mo, sarili mo. So, doon siya namatay sa... Aksidente na yun. Na-aksidente siya sa motor. Paano yung pag-ano niya? Paano ang pagkabalita sa'yo na may nangyari? Hindi yung pamilya niya ang tumawag sa akin. Ang tumawag na sa akin, yung anak ko na. Yung panganay kong anak. Kasi nandito ka sa UAE ng time na Oo, yun, di ba? dito Nung na ako nawala, sa nung UAE. nadisgrasya siya. Yung anak ko na ang nagsabi sa akin. Nung time na yun, mga ano na siya, 12 years old na yung panganay ko. Nung time na yun. So halos parang 7 years din kami nagsama. Parang, So umuwi ka 7 years. umuwi ka kaagad? Hindi ako nakauwi. Kasi nga 3 months pa lang ako dun sa amo ko na yun dito sa Emirati family na yun. So parang, well, hindi naman nila
inano na, hindi ka pwedeng umuwi, ganyan. So parang ako yung nag-ano na rin sa sarili ko na, hindi na lang ako uuwi. Kasi ngayon sabi ko, parang, ang bait nila sa akin, maayos yung naging trato nila sa akin. Gusto ko na yung trabaho ko nung time na yun, kung ikukumpara ko sa trabaho ko sa Qatar. So parang gusto ko na siya. So parang ako bilang pagbabalik ko ng kagandahang loob nila sa akin, hindi na ako masyadong humihingi ng sobrang pabor. So yun nga, nung nawala siya, nagsabi lang ako sa kanila ng ganon, na nawala yung partner ko. In fairness, ano naman sila sa akin, nakidalamhati. Hinayaan nila ako ng halos 1 linggo na mag-mourn ka. Ganyan. Tapos, tinulungan nila ako financially. May padala sa Pilipinas para sa maayos na living. Kasi nga, yun nga, hindi naman kami ganun pa. Nung mga panahon na yun, ay syempre hindi naman din ganun kalaki din yung kikitain mo. So, hindi sabihin mo maalwa na ang buhay namin. Kumbaga, nagiging okay na. So na yun yung paraan mo, yung pag-a-abroad mo, yun na yung pagpo-provide mo somehow ng mga anak mo. Yun sabi ko, kaya nga hanggang ngayon, sabi ko, wala ka pa rin yung karapatan tumigil. Hindi ka pa pwedeng tumigil. Hanggat ang mga anak mo nangangarap para sa sarili nila, wala kang karapatang tumigil. Hindi So ka titigil. ano yung naramdaman mo nung nawala yung pangalawang partner mo? Sabi ko sa kanya, parang siya yung kinakausap ko ha. Napaka-unfair mo, sabi ko sa kanya noon. Bakit ka yung biglang nawala? Napaka-unfair mo sa akin. Kasi iiwanan mo na sa akin ngayon yung mga bata. Ako na mag-handle sa kanila, ako mag-isa. Parang ganon. So yun yung naging mahirap. So nung nawala siya, saan mo nilagay yung mga anak mo? Well, yung 3 kong anak, kinuha na ng nanay ko. Yung una kong 3 anak. Oo. Sa una kong partner, kinuha ng nanay ko. Yung 2, naiwan na sa Nanay niya. sa mga in-laws ko, sa partido nung namatay kong partner. So naghiwalay-hiwalay na So sila. naging hiwalay sila. Yung 2 doon, tapos yung 3 dito. So parang ganun. Hanggang ngayon ba? Oo, hanggang ngayon. Well, ngayon may plano na kami na itong panganay ko, doon sa pangalawa, yung bali pang-4 kong anak, pupunta na siya dito sa mga ate niya, sa mga kuya niya. Malalaki na sila. Well, actually, namumuhay na rin naman na sila ng sarili. Nag-aaral sila sa college ngayon. Pero, hindi na sila, nandun pa rin yung nanay ko sa kanila, pero sila na yung nagbabudget ng pera para sa kanila. Sa kanila na ako nagpapadala ng pera, sila na ang nagbabudget ng pera para sa sarili nila. Sa pambayad sa bahay, sa lahat, expenses nila, para sa school nila, gano'n. So ngayon parang yung panganay ko, dun sa pangalawa kong asawa, lilipat na siya sa mga ate niya ngayong susunod na pasukan. So ngayon 3 na sila na magka-college. O so ano yung pakiramdam mo? 3 na silang magka-college. Isa pa yun kasi tawag nito, yun din na ipinagpapasalamat ko sa mga anak ko na lumaki silang matuwid. Hindi sila lahat-lahat iniaasa sa akin. Alam nila na mag-isa lang ako. Doon ako super proud sa mga anak ko na napaka-independent nila, napaka-strong nila. Mas sila pa nga yung strong kesa sa akin. Alam mo yon? Ako lagi ko sinasabi sa sarili ko, mahina ka, marupok ka. Pero sila pa yung mas strong kaysa sa akin. Ilang na ba sila? Ilang taon na yung mga anak mo at anong Yung level panganay na yung ko, nila sa pag-aaral? Yung panganay ko, 21 na siya. Third year college na siya. Tapos yung pangalawa? Yung pangalawa, second year, 20. Kasi nga 1 taon na agwat nila. Tapos yung pangatlo, magka-college na siya itong susunod na pasukan. So, 3 na silang college. Tapos yung pang-apat, na eventually lilipat na rin sa kanila, in grade 10 siya. Yung bunso, since hindi niya kasi nga ako kilala, Oo nga, hindi nga. isang beses lang niya ako nakita, simula nung ano. Since hindi niya ako kilala,
ayaw niyang sumama. Mm. So sabi ko, sige, diyan ka lang kung ano yung... Ilang taon na yun ngayon? 10 na siya. 10 na. So hindi niya ako kilala. So, kumusta yung mga pinagdaanan mo habang nasa malayo ka pero sinusubukan mo pa rin suportahan yung mga anak mo sa pag-aaral? Alam mo, sobrang hirap. Lalo ng mga panahon na nawalan ako ng trabaho. Minsan hindi nila alam. Wala akong trabaho. Hindi ko masabi. Malalaman na lang nila pagdating ng katapusan kasi doon ko palang sasabihin na wala akong trabaho. Oh. Kasi hindi naman talaga laging okay yung sitwasyon, Kakaroon din tayo ng problema dito. Alam mo yung mga problemang yun, hindi ko pa ngayon minsan sinishare sa kanila eh. Kasi ayoko yung kung ano yung pinagdadaanan ko dito, kung ano yung hirap na pinagdadaanan ko dito, wag na nilang maramdaman. Oh. Hanggat sana ganon. Yung mga anak ko din, ganon din sila. Pag sila din naman may problema doon, hindi nila sinasabi sa akin. Ayaw nilang ma-stress ka. Kasi ang ganon din ang nagiging nila, para hindi rin ako mag-alala, hindi ako mag-isip. Kasi alam na nila na mahirap na ang sitwasyon ko. Oh. Minsan nagkakaroon ng conflict na alam mo yung kaisipan nila na nasa abroad ka, masarap ang buhay mo, marami kang pera. Oh. 'Di ba? Yun nga. Yan ang kaisipan ng iba eh. Karamihan. Well, hindi naman lahat. Oo, karamihan. Pero yung mga anak ko, alam nila kung ano pinagdadaanan ko. Alam din nila na hindi ako pala sabi. Makikita nila ako, magti-TikTok ako, kakanta-kanta ako sa Facebook. Pero alam ng mga anak ko kung anong pinagdadaanan ko. Yung iba, wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta at least ako, alam ko na alam ng mga anak ko kung ano kami. Ang importante sa akin, yung mga anak ko. Rio, ano ang ultimate dream mo para sa kanila? Yung ultimate dream talaga ng isang magulang para sa mga anak, yung matupad nila yung, para sa akin yung matupad nila kung ano yung gusto nila para sa kanila. Well, sa nakikita ko naman yung pag-aaral nila, yun ang gusto talaga nila makapagtapos ng pag-aaral. At So saka yun yung yun gusto ay- ko para sa kanila. Kung kausap mo ngayon yung mga anak mo or mapanood nila yung video mo na dito sa Dubai Diaries, ano yung gusto mong iparating sa kanila na bilang isang ina na galing sa puso natin yung message na yun? Yun nga. Lagi ko naman sinasabi sa kanila, rin mag-uusap kami, no? Lagi ko sinasabi sa kanila na mag-enjoy lang sila sa buhay nila. Maging masaya lang sila sa kung ano yung pinili nilang bukasyon, kung ano yung gusto nila. Maging masaya lang sila. Tapos yun nga, yung mga gusto nila sa buhay, gawin nila sa kanila na kung ano yung gusto nila. Yun. Tapos ako, dito lang ako para sa kanila. Kung ano yung gusto nila, suporta lang ako. Hanggat kaya ko silang suportahan, magsusuporta ako bilang nanay nila. And pasalamat ako sa kanila at sa ama na sila yung ibinigay sa akin. Yun yung bibigay ko yun yung gusto kong sabihin sa kanila. Wow. Super proud ako na sila yung mga anak ko. Wow, napakaganda naman ng message na yan. Alam naman natin na bilang isang ina, no? Ako din bilang isang ina, yun din yung gusto kong iparating tulad mo na walang ibang hangad, kundi na mapabuti din yung lagay nila. Yes. Someday. Oo. Someday. So, eto na. Fast talk na tayo. Fast talk. Kasi kanina napakaseryoso natin So, fast talk tayo. Kung ano yung nasa first word or first na ano sa mind mo, yun na yun. Anong favorite ulam mo sa Pinas? Ano? Sinigang baboy. Sinigang baboy? Meron namang baboy dito Kanin o tinapay? Kanin. Oh, syempre. Anong una mong bibilhin kapag nakaipon ka? Quintas. Quintas Oo, talaga. gusto ko quintas. Ano yung dream destination ni Rio? Japan? Balik akong Japan. Wow! Hanap ka ulit doon. Tapos, kung may superpower ka, ano yun? Ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung word. Ano Teleportation. Dahil? Yung makarating ka sa lugar na yun. In no time, makapunta ka sa lugar na So, ganyan. I want to be in Japan. Oo, Japan. Japan. Ito
yung mga sakura. Ganda nga din ang power, no? Oo, Ganda din ang power na yun. Tapos anytime na ma-miss mo yung mga anak mo, yakap lang, o di yakap ka lang. Naku, gusto ko na yun din power na yun. Kasi gusto ko yung parang lumilipad ako. Oo. Pero ngayon, ganyan na din yung ko gusto. Diba? Wala originality. So, ayun. Ayun, Rio, we are so grateful. Thank you sa pag-share ng inspiring journey mo. Yes, salamat Bilang din. ina at OFW, ang kwento mo ay paalala na kung gaano kasakripisyo pero rewarding ang pagmamahal ng isang ina. At sa mga nakikinig at nanonood, sana ay na-inspire kayo today. I am Geraldine and this is Dubai Diaries Podcast, real stories, real struggles, and real success. See you in the next episode.